Pakibasa po ng lakas. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa bili ng babae at ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. So, yun, no? Ang sabi, ang dragon ay napukot sa babae. Sino yung tinutukoy ng babae dito? Sabi dito, ang mga tumutupad na mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. At sino yung dragon na tinutukoy dito? Ito si Satanas. So, hindi tayo nagmamalaki. Tayo ang tinutukoy niyan. The Seventh-day Adventist Church. Hindi para magmalaki, kundi para gampanan ang misyon. Because the Seventh-day Adventist is the only church that keeps the Sabbath in the right way. Kasi meron tayong kaparehas ng simba na Sabbath. Sabbath rin sila nagsimba. But in the last days, hindi sila mag-i-extend. You know why? Kasi bata pa yung kanilang, o mababaw pa yung kanilang ugnayan sa Panginoon. Hindi sila mag-i-extend. At nakakalungkot kasi in the last days, sa darating na enforcement of Sunday, may mga Adventists na hindi rin mag-i-extend. At sa panahon na yon, marami rin mako-convert. Ito yung pagbuhos ng huling ulan. Tayo ang tinutukoy ng Seventh-day Adventist Church. Hindi para pagmalaki, hindi para gampanan natin ang ating mission. Dahil tayo ang nakakalam ng propesiya, tayo ang may pangitoo. Kailangan natin itong ibahagi. Lahat ng tao ay kandidato, tumatakbo para sa kaligtasan. Kaya i-share natin yung kaligtasan. Kung ikaw ay SDA lang sa pangalan, pero hindi bahagi ng mensahe ng tatlong anghel, nawawala ka sa propesiya. Kung mas mahalaga sa iyo ang social media kaysa spiritual preparation, nadadala ka ng kalo ng mundo. So kailangan mong magising. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. So, sindihan mo yung para ng iba. Kung ikaw yung may hawak ng ilaw, we are the light bearers, the Seventh-day Adventist Church. We need to share the light. So, tumutulog na ang propeta. Handa ka na ba? Tanungin natin ang ating mga sarili. So, Apocalypse 14:6 hanggang 12, ito yung three angels message. Anong sabi ng unang anghel? Fear God. Give Him glory. Panahon ng paghuhukom ay dumarating na. Sabi dito, fear God. Matakot ka sa Panginoon. At give Him glory. Hindi yung takot na nanginginig. Kundi matuto tayong kumingala sa Kanya. And pangalawa, the second angel's message. Babylon is fallen. Babylon is fallen. Huwag kang sumunod sa bulag na sistema. Ano itong bagong Babylon niya? This is the Roman Catholic Church. Sa darating na panahon, huwag ko sa akin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kailangan niyong lumabas sa Babylon niya. Kailangan niyong umalis niya. Kayong mabulag sa sistema. At pangatlo, kung sino man ay sasamba sa hayop at sa kanyang larawan, tatanggap ng puot ng Diyos. So kung yung mga kilala tayo na hindi pa nakakalam ng pabalita at ng propesiya, ito na ang panahon para sila yung i-rebuke. Hindi ito kwento lang, ito ay propesiya. Ano nga ulit pinagkaiba ng pula sa propesiya? Ang propesiya ay galing sa Diyos. Ito ay tunay na matutupad. At ikaw ay bahagi ng storya na ito. So, sa darating na panahon, kapag pinatupad na ang Sunday enforcement, nakakalungkot man isipin mga kapatid, may mga Adventist rin na mahuhulog, matatakot, kasi persecution is coming. Why? Natutupad na ang propesiya. Ano mangyayari sa persecution? Ang mangyayari yan, magpapatay lahat ng tao dahil sa tutulong. Same lang din sa nangyari noong unang panahon. Para tayo nabubuhay ngayon sa Sodoma at Gomorrah.
napakarami ng naliligaw. Sa darating na persecution, may mga mag-i-stand, may mga matatakot. Kaya hati. At nakakaloka naman isipin, yung mga dating panitibay sa pananampalataya pagdating ng Sunday law. May mga mahuhulog at sila pa yung magtuturo, ay, ang mga 7-day Adventist na yun, dito nga niya nagtakbuhan. Sige, ano yun? At ang Panginoon ay magpapaulan ng salot. Siya ay magpapaulan ng salot. Sabi doon, may mga mamamatay. Doon magsisimula yung persecution kasi iisipin nila. Kaya ito nangyayari sa atin kasi may mga tao pa na hindi nag-keep ng Sunday. May mga tao pa na hindi nagsisimba ng linggo. Tara, patayin natin sila. Ano ito? Seventh-day Adventist Church. Nakatakot isipin pero kailangan natin mag-stand. Hindi tayo dapat tatakot kung tayo ay nasa Panginoon. Kaya sabihan nga, to die in Christ is to gain. Hindi ka lugi kapag namatay ka sa pangalan ng ating Panginoon. Mas malaki ang matatanggap mo. Kasi ito ang buhay na walang hanggan. To die in Christ is to gain. Maraming missionary ang nasa paghahanib lagi ang buhay, pero parang wala lang sa kanila. Pagbuhos ng huling ulan, maraming mako-convert. May mga missionary, may mga elder, pastors, at kahit yung mga normal member na nag-stand. Kasi pipilitin sila magsimba ng linggo. Pag pinilit sila magsimba ng linggo, kahit buhay para kapalit, hindi nila yung magpapalit at sila ay pupugutan ng ulo. Harapan mismo ng maraming tao, papatayin sila. Sila ay papatayin. At dahil dito, bakit ito pinahintulutan ng Diyos? Kasi kailangan ito para marami ang makonvert. Paano? Kapag halimbawa ako, namatay ako, tapos hindi talaga ako nag-keep ng Sunday, pinatay nila ako. Yung mga kaibigan ko na nakakita, sabihin nila, ay ito si Ivan, grabe naman to, napakatibay ng pananampalataya, kahit buhay yung kapalit, di siya pumayag pagsimba ng linggo. Magiging magandang ehemplo tayo sa iba. At that is the last rain. Yung pagbuhos ng Holy Spirit, maraming mako-convert sa panahon na yon. So, sabi sa Apocalypse 22 verse 10, huwag mong itatakip ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ilaganap mo, huwag mong suluhin. Hindi ito panahon ng pakikipaglaro sa kasalanan. Hindi ito panahon ng kompromismo. Ito na ang panahon ng malalim na panalangin. Pagbubuhos ng Espiritu, pagdadalisay ng puso. Kaya kapatid, nasaan kayo sa gitna ng propesiya? Ikaw ba ay tagasunod o tagapanood lang? Ikaw ba ay naniniwala lang o ikaw ay sumusunod? Ikaw ba ay handa kung biglaan dumating ang mark of the beast? This is the beginning, the papal role. Ngayon ang panahon, hindi bukas, hindi sa camp meeting, kundi ngayon. The final movement will be rapid once. Magulat kayo. Sunod-sunod yung pagdalsa ng propesiya. At nangyayari na. Tama mali? Tama. Sunod-sunod ang pagyayari